Manalangin na po tayo. Sige po, manalangin na po tayo. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang ngalan mo sa oras na ito. Kami po ay naririto upang patuloy na mag-aral sa iyo. Gabayan mo po kami at patnubayan. Samahan, turuan ng maraming mga bagay. Mangusap ka sa mga tao na makinig sila na iyong salita. At dalahin ko po, Panginoon, na matuto ang bawat isa sa amin at sa lahat ng mga pinag-aaralan namin. Ito ay ingatan namin sa aming mga puso. Magamit po namin ito sa pagwawagi ng mga kaluluwa, sa pag-aaki ng mga tao palapit sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, na lalo kami magkaroon ng interes sa pag-share ng iyong salita at pag-yaon upang marami pang mga taong maabot ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin na pahiran mo ang aming mga bibig upang gamitin mo po kami sa mga tao na mabahaginan sila ng salita, at pag nabahagi din sila ng salita, tulungan mo na tanggapin nila ang iyong mga salita, Panginoon. God, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. Tulungan mo kami matuto at patnubayan kami ng Santong Espiritu sa gabi ito. Salamat po, Ama, ikaw mataas maluwalhati, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, ang series of messages about salvation, no? So, kailangan po ito, lalo na yung mga leaders natin, na makinig po tayo kasi magagamit po nyo ito sa inyong cell group o sa inyong mga members para sila ay maturuan ninyo ng salita ng Panginoon. Okay, magsimula na po tayo. Last Wednesday ay nag-aral po tayo. More on introduction pa lang po yun, patungkol po sa salvation, no? So, natutunan po natin yung isang pambungad na salita para sa ating pag-aaral about salvation o sa kaligtasan, no? Natutunan po natin na tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamuhay na hiwalay sa Kanya, at magkanya-kanya tayo o tayo ay gumawa ng diskarte na sarili nating pamumuhay, kundi gusto ng Diyos na tayo po ay mamuhay na kasama siya, no? So, natutunan din natin na sinasabi po sa Biblia na tayong lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kapurihan, no? Para mapapurihan, madakila ang ating Panginoon, no? Ito ang purpose ng Diyos, kaya nilikha niya ang tao to glorify God. Na luwalhatiin natin ang Panginoon, na bigyan natin siya ng kapurihan sa buhay nito, no? Yung lahat ng ating talino, lakas, karunungan, yun po ay magamit natin para sa Kanya, no? At inuutusan tayo ng Diyos na mahalin siya, ibigin siya ng ating buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. But the problem is, hindi natin minahal ang Diyos ng higit sa lahat, no? Sabi nga sa Bible, sa Book of Romans, walang naghanap, kahit isa, walang naghanap sa Diyos, no? Kundi ang Diyos ang naghanap para sa atin. Tayo ang kinatagpo ng ating Panginoon. Pero ang tao, talagang bagamat tayo nilikha para sa Kanya, hindi po naging ganun, no? Mas mahal pa natin ang ibang tao kaysa sa Diyos. We love material things. Marami tayong minahal, no? Nang higit sa ating Panginoon. So, maging sa buhay nito, no, kadalasan ang isip po natin ay hindi laging nasa Kanya. Datapot sana ang ating mga isipan ay nakatuon sa Panginoon, pero hindi, kundi mas marami, nakakarami mga tao
na patuloy na napapalungkot ang Diyos dahil ang tao ay laging ang iniisip nila ay kung paano magkakapera, kung paano magkakaroon ng bagong sasakyan, kung paano lagi iniisip nila yung kanilang kakanin, iinumin, daramtin, no? So, kaya nga ang tao ay sa katunayan ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating pagkakamali at pagkakasala ng mga unang tao, ng ating mga unang magulang. At dahil dito, no, dahil dito, yung gusto sana ng Panginoon na mangyari sa atin ay hindi nakapangyari dahil ang tao ay nalubog sa kasalanan. Ang tao ay nagpakalayo-layo sa Diyos, hindi minahal ang Panginoon, no? Sabi nga sa Bible, no one is righteous, walang matuwid, wala kahit isa sa Romans 3 verse 10 at sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no? So, since ang gusto ng Panginoon ay tayo nilikha niya para sa Kanya, tayo nilikha niya para sa Kanyang kalapurihan at sa Kanyang kaluwalhatian, para makapagbigay tayo ng kaluguran sa Kanya, pero hindi po ito ang nangyari sa mga tao. So, ang mga tao ay lalong nalubog sa kasalanan sa pagkakasala, no? Na mas marami tayong minahal, dinesire kesa sa ating Diyos. So, ang tao ay napahamak at ang tao ay nangangailangan tinatawag na kaligtasan, no? Kaligtasan dahil tayo ay naparwara, tayo ay nahulog sa kasalanan, tayong lahat ay mapapahamak, no? So kailangan natin ng tagapagligtas, na ang pinaka-problema ay nahiwalay ang tao sa Diyos, no? Because of sin, dahil sa kasalanan nahiwalay tayo sa Diyos, sabi nga sa Isaiah 59:1 and 2, no? So, kailangan natin ng kaligtasan nang tayo ay napahamak, tayo ay patuloy na mapapahamak, at kailangan talaga natin ang tinatawag na kaligtasan. Dahil kung walang magbabayad ng ating mga kasalanan, tuloy-tuloy ang ating mga kaluluwa sa impyerno ng apoy, no? Sa apoy ng impyerno. So, datapat salamat sa ating Panginoon na natutunan din po natin noong mga nakaraang araw na si Jesucristo ang gumawa ng paraan. Siya po ang nag-solve ng problema. Ang Diyos, ang ating Ama, ang siyang nag-solve ng problema natin. Ang problema ng tao, lahat ng tao ay mapapahamak, lahat ng tao ay mamamatay, lahat ng tao ay tuloy-tuloy sa impyerno, no? Pero ginawa ng solusyon ng Diyos. Sabi nga, binigay niyang kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? Na kung sino man sa kanya sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga si Jesucristo ay napako sa krus, at ang ating Panginoon Jesucristo ay inalay niya, nagsakripisyo siya, at inalay niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At tapos nito, no, kung maalala po natin na si Jesucristo ay nandito pa sa lupa nang magpasimula siya sa ministry niya at tawagin mga alagad, meron po siyang madalas po na ginagawa ng Panginoon nung nagsisimula pa lang po siya, ay tumatawag siya ng mga tao na sumunod sa kanya. No? Sa Mark 1 verse 17, sabi niya, "Follow me, and I will make you become fishers of men." No? Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Pero ito yung mga panahon na bago pa lang nami-meet ni Jesus yung mga fishermans na ito, yung mga taong ito, no? Bago pa lang niya nami-meet yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bago pa lang, pero inaakay na ng Panginoong Jesus na sumunod ang mga alagad, no? Yung mga taong ito, yung kayang tinawag, no?
Dahil ibig sabihin ng Panginoon, sumunod kayo sa akin sapagkat someday, kayo na sumusunod sa akin, kayo rin naman ang mag-aakay ng mga kaluluwa. So, may vision ng ating Panginoon. Noon pa man, bago pa siya ipako sa krus, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin, alam ng ating Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. Excuse me. Kung paano yung mga tao ay maliligtas niya ang kanilang kaluluwa, no? So, tumawag siya ng mga tao na sumunod sa kanya dahil sinabi ng Panginoon, shinare niya yung vision niya sa mga taong ito na sumunod kayo sa akin dahil dadating ang panahon na kayo rin naman ay mag-aakay ng mga tao para sa kaharian ko, no? So, hindi pwedeng yung mga taong ito na sinabi ng ating Panginoong Hesus na sumunod, yung iba sa kanila ay totoong sumusunod na iniiwan nila ang kanilang trabaho, ang kanilang bangka, iniiwan nila ang kanilang mga magulang, iniiwan nila ang kanilang ang kanilang negosyo o anuman yung kanilang particular na trabaho at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, no? Tandaan po natin na hindi pwedeng umunlad ang ating pananampalataya kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Kaya nga, nag-aakay siya, tumatawag siya ng mga tao na sumunod sa Kanya dahil sa katunayan, hindi talaga unlod ang pananampalataya natin o napakabagal ng pag-unlad ng pananampalataya natin if we don't follow Christ, no? So, kaya nga si Jesus ay tumatawag ng mga alagad para sumunod sa Kanya at itong mga taong ito na tinawag niya ay tutulong rin naman sa mga tao na yung mga taong ito ay maging tagasunod din naman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, i-share ko ngayon sa inyo ang 5 hakbang, no? 5 step will get you off to the right start kung paano tayo magsisimula, no? Paano ba tayo magsimula bilang isang Kristiyano, no? So, nagkaroon tayo ng introduction patungkol sa ating aralin about salvation. At ngayon naman, pag-aralan natin yung 5 hakbang para tayo magsimula. At habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. So, ang layunin po ng pag-aaral nito ay umunlad ang ating pananampalataya. No? Parang basic lang po ito, pero maraming mga tao o Kristiyano na hindi pa po nila alam. No? Hindi pa po nila alam kung ligtas na sila. Hindi pa nila alam kung paano magsimula bilang Kristiyano. Kung paano dapat nilang gawin para umunlad ang kanilang pananampalataya. So, sa 7 topic natin na ito, 7 topics po natin na ito, 7 lang po ito, ay matututunan po natin kung paano tayo maging Kristiyano, manatiling maging Kristiyano, at makasunod sa ating Panginoon at kung paano tayo magamit ng ating Panginoon. No? Kasi, hindi lang natatapos yun sa sumunod ka sa prayer, no? Iba, sa pagtanggap sa Panginoon. Akala ng iba, pag nakatanggap na sila sa Panginoon, tapos na. No. Kundi, ang kalooban ng Diyos ay manatili tayo, magpatuloy tayo. Yun po ang nais ng Panginoon. So, kailangan po natin itong 5 to para pasimulan ang ating buhay Kristiyano. Kung tayo nakakilala na sa Panginoon, ano ang gagawin natin pagkatapos noon. Okay, so, gamitin natin yung word na start. S-T-A-R-T. No? Start. Magkakaroon tayo dito ng acronym. S-T-A-R-T. So, 5 letra. No? Start. No? Una, letter S. Ano ibig sabihin po ng letter S? Pag sinabi na letter S, no? Maganda po ito itong mga natututunan natin kasi hango din po ito rin po ang ginagamit din ng ibang mga malalaking churches, no? Malalaking churches kagaya ng mga Victory,
no, na itong module na ito, paraan para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. Kaya po, napakaganda. Sinishare ko po ito para po yung mga leader natin, mapakinggan ninyo. At kayo mismo ang mag-share sa inyong mga small group, sa inyong mga cell group. No? So, number 1, stop trusting in yourself and your own good works and start trusting Christ. Itigilan na daw natin na magtiwala tayo sa ating mga sarili o magtiwala tayo sa ating mga mabubuting gawa. Kundi tayo lang po ay magtiwala sa ating Panginoon Kristo basta't sa ating Panginoon Kristo lang para sa ating kaligtasan, no? So, siya lang po ang tunay na tagapagligtas, no? Siya po ang gumawa ng kaligtasan para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, wala tayong magagawa, tayong mga tao. Kaya nga, pinadala ng ating Ama, si Jesucristo dito sa lupa, upang tubusin po niya tayo, no, sa ating mga kasalanan. Kasi, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. No? So, kaya nga dapat huminto na tayo sa pagtitiwala natin sa ating mga sarili at sa mabuting gawa sa usaping kaligtasan. Kundi manampalataya lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo, no? Tandaan nyo, si Hesukristo ang tagapagligtas. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili at hindi ka pwede mong iligtas ang sarili mo dahil sa paggawa mo ng mabuti. Pagpatungkol sa kaligtasan, wala tayong dapat gawin dahil ang trabahong yan ay binigay na ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Efeso 2:8-9, for by grace are you saved through faith. Sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa inyong mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So, it is a gift. Ito po ay kaloob ng Diyos upang ang sino man ay huwag mapuri. Kasi, pagka ikaw ang gumagawa ng kaligtasan, pagdating sa langit, ipagmamayabong mo yan. Alam nyo ba, kaya ako nakapasok dito kasi ganito. Nagpapasting ako linggo-linggo. Nagpapasting ako araw-araw. Nananalangin ako ng 5 oras. Ganon, ano. So, magmamayabang talaga tayo. Kasi nature ng tao ang maging mayabang at magmataas, no? Pero ang mga binago ng Panginoon ay hindi niyan para sa Kanya. So, ang salvation, sabi sa Ephesians 2:8-9, ito po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, pag regalo, ang gagawin natin, itatanggapin lang natin. No? So, at hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng bayaran sa Kanya yung binibigyan nyo kasi nakakahiya. At hindi tama po yun, no? Sa kalagayang normal. No? So, ito ay bigay at kaloob ng Diyos. So, stop trusting in yourself and your own good works. Number 2, T. S-T. T. Ibig sabihin ng T ay turn away from sin. Dumayo tayo sa kasalanan. Turn away from everything the Bible calls sin. Tayo po ay aalis at magta-turn away. Tayo pa itatalikod sa kasalanan. No? Lahat ng sinasabi sa Biblia na kasalanan, talikuran po natin at hindi natin dapat balikan pa. No? So, pag sinabing turn away from sin, asin mo yung mata mo, yung paa mo, yung katawan mo, doon sa kasalanan, kundi talikuran mo siya. No? Tumalikod ka. No? Turn away from sin. At hindi mo na dapat pang balikan pa yung mga kasalanan na nagawa mo. No? So, turn away from sin ang ibig sabihin ng T. Layuan ninyo ang kasalanan, ang bawat anyo ng kasalanan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Turn away from sin. Talikuran mo ang kasalanan. Tumalikod ka sa kasalanan. Huwag kang sumunod sa kasalanan. No? Kundi, talikuran natin. Sabi sa unang, 2 Timoteo 2, talata 6. Sabi po dito sa 2
Timoteo 2, talatang 6. Sabi po dyan, verse 6, ang magsasakang nagtatrabaho mabuti, ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Parang hindi 2 Timothy 2 verse 6. Baka 1 Timothy. Okay. No? Okay, so, yan po ang sinasabi sa Biblia, talikuran daw natin ang bawat anyo ng masama, no? Yun po yung no? Okay, so now, pangatlo, letter A. Pag sinabi letter A, ang ibig sabihin ng letter A ay attend. Umattend daw tayo ng mga small group, umattend tayo ng mga gawain ng Panginoon tuwing Sunday, no? Kasi isang paraan to para tayo mag-grow, no, sa kalagayang espiritual. Na tayo may mga gawain, halimbawa, sa kalooban ng Panginoon, magsisimula tayo na magkaroon ng fellowship, yung mga small group natin, kaya inihanda po natin ang mga leaders po natin. Sana lahat po tayo ay makinig kung sino man po ang leader ninyo, pakinggan nyo po at excuse me, no? So, yun po, kinakailangan na attenan po natin yun kasi yun ang paraan para mapalakas natin ang isa't isa. Sabi nga sa Hebrew G's, talatang 24 hanggang 25, sabi po sa verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti, no? Ibig sabihin, tayo, halimbawa, ikaw ay leader o nagdi-disciple, ang gagawin daw natin, sisikapin natin gisingin ang damdamin. Halimbawa, ano siya, yung nang hihina, dahil sa problema, sa mga pagsubok, tayo na malalakas sa pananampalataya o mga leader ng mga cell group natin, ng leader sa church, no? Sabi, gisingin natin, no? Gisingin daw natin ang damdamin ng bawat isa na sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So, paano natin gigisingin ang kanilang damdamin? Para po bang, sabi, gisingin natin sila, yung damdamin nila, ipakita natin sa kanila na tayo magandang halimbawa, no? So, sabi diyan, yung sa pamagitan, true, sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Sa pamagitan po ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila at yung paggawa ng mabuti, no? So, ito ay kailangan, no? Napakaganda na nagtutulungan tayo ng yung mga tao, yung mga kapatiran, yung mga, lalo na yung mga bagong mananampalataya, yung nasain natin na sila ay maakay, no? Sikapin natin akayin sila, gisingin damdamin nila para sila rin naman ay maging mapagmahal sa kapwa at gumawa ng mabuti. Sabi sa verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun. So, ito po yung karugtong ng verse 24, yung verse 25 na sabi, wag natin pabayaan pagkakatipon. Pag may mga pagkakatipon tayo, daluhan po natin yan kasi tiyak, meron tayong matututunan, pagpapalain tayo ng Diyos dahil yun po ang layunin namin, kaya kayo tinitipon, kaya kayo binibigyan ng grupo para
madali po para sa inyo na dumago sa kalagayang spiritual, no? So, lalaga po kayo dahil sa may mga kasama kayo na sila rin naman ay nagnanais na makilala ang Panginoon, no? Kagaya nga daw po ng ng uling, pag yung baga ay alisin mo doon sa isang kumpon ng mga nag-aapoy na uling, tiyak po, yung uling na inalis mo, mawawalan po ng sindi, mawawalan po ng ningas o alab. No, gayon din tayo pagka malayo lagi tayo sa kapatid, hindi tayo umaten ng mga fellowship, ng mga gawain, madali tayong manghina at madaling mawala yung ating yung eagerness na magpatuloy, ganon, lalo na pag may mga problema, pagsubok. Kaya nga, mahalaga yung pagtitipon po natin kasi doon po tayo nagpapalakasan ng loob sa isa't isa. Kaya mainam po yun. Ano? Sunod, R. Letter R. Pag sinabing R, read and obey your God's word, or read your Bible every day and obey God's word. No? So, yan po ang dapat po natin gawin para lumago agad talaga tayo sa kalagayan spiritual. Lagi tayo nagbabasa ng kanyang salita, kumakain ng salita ng Diyos, araw-araw, no? Read your Bible every day, no? And obey God's word, at higit sa lahat, yung sundin natin kung ano yung ating natutunan sa kanyang mga salita, no? Sabi nga ni Joshua sa Joshua 1 verse 8, sabi niya, keep the book of the law always. Inyong ingatan ang aklat ng kautusan, no? Lagi kasi nung araw-araw, gaya nga napakinggan natin sa bibliology na tinuturo ni Pastor Perlan, yung tinatawag na book of the law dito ay yung 5 aklat ni Moises, no? O Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. No, dati yun pa lang po ang aklat. Sabi, keep the book of the law always. Ito ay yung ingatan, basahin, i-meditate, day and night, no? Huwag mawala sa ating isip, huwag mawala sa ating mga puso, na lagi natin itong sinasaysay, no? Para yung mga tao ay mapakinggan nila kung ano yung palatuntunan ng Panginoon. Sabi, meditate day and night. Meditate natin. Minsan, pag bulay-bulayin mo, iniisip mo, iniintindi mo yung salita ng Diyos na nabasa mo. No? Sabi, that you may be careful to do everything written in it. No? Para, kaya ginagawa natin na i-meditate sila, lagi natin sila alahanin, para maingat po nating maisagawa yung mga bagay na ating nabasa at nasulat doon araw-araw. Sabi, then you will be prosperous and successful. Magiging prosperous ka, no? Giginhawa ka, at sabi, magiging successful ka, no? Magiging matagumpay ka. So, napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At panghuli, sabi letter T, tell others about Jesus, no? Tell others about your new relationship. Dahil meron ka ng bagong buhay, nakilala mo na ang Panginoon, Jesus, no? Sabihin mo sa iba kung sino yung nagpapasaya sa iyo ngayon. Sabihin mo sa iba kung sino yung inspiration mo, kaya ka bumabangon araw-araw, kaya ka umaawit, kaya ka lagi nakangiti. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. He is the best relationship na natagpuan natin, or ako sa sarili ko, siya ang best relationship na natagpuan ko sa mundong ito. Walang ibang relasyon ko sa ating Panginoon, na siya ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun ang dapat natin gawin. Na ating sabihin sa iba ang mga bagay na patungkol kay Kristo Jesus. No? Huwag tayong mahiya. Sabi,
Tell to your family, to your friends, that Jesus Christ is real, that Jesus Christ is God, no? So, huwag natin ikahiya. Marami mga tao ngayon, mga kabataan na nahihiya silang mag-share ng salita ng Diyos, no? Sabi nga sa Biblia, kung nahihiya daw tayo na ibahagi ang ating Panginoon, i-share ang ating Panginoon, o i-confess ang ating Panginoong Jesus, ikakaya ka rin ng ating Ama, no? So, napakainam na sumunod po tayo dito na tell others about your new relationship to Christ, no? Yung relasyon natin sa ating Panginoon. Tell to your family and friends, sabihin mo yan sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, no? Ako, nung time na bago-bago pala akong mananampalataya, nang makilala ko siya, agad ko itong sinabi sa aking magulang, sa aking mga kapatid, no? Kasi sa sobrang galak ko, nakilala ko siya, pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan, gusto ko rin nararanasan ko, ay maranasan din naman nila, no? Kaya nga, tell others about Jesus Christ. Dapat wag po tayong nakapinid ang ating mga bibig, no? Napakainam na ang ating Panginoon ay binabahagi natin sa ating kapwa. Kasi, sabi nga sa kanta, people need the Lord. Ang kailangan ng mga tao ngayon, hindi laging pera. Mahalaga din ang pera, pero tandaan po natin, si Yesu Cristo ay napakahalaga. Kung nasa iyo na si Jesus, nasa iyo na ang lahat, no? Kung nasa iyo si Jesus, hindi kanya pababayaan, tutulungan kanya na magkaroon ka ng pangangailangan sa araw-araw, no? So hindi natin dapat ikaya ang ating Panginoon sa Kristo, maging proud tayo para sa kanya, that the God of this world, yung makapangyarihan na Diyos ay nasa ating puso, nasa ating mga buhay, no? So, hindi natin dapat siya ikaya. Sabi sa Mark 19, no, may kasaysayan dito patungkol sa isang lalaki na pinalaya ng ating Panginoon sa Kristo mula sa mga masasamang espiritu. At nang makalaya na siya, naging matino siya, nakapag-bihis na siya, nakapagsuklay na siya, maayos na siya, na wala na doon sa kanya yung masamang espiritu na nag-akay sa kanya na maging hubot-hubad, na maging gusgusin, na nakatira sa sementeryo. Pero nang makalaya na siya, anong ginawa ng lalaki? Sumunod siya sa ating Panginoon. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, umuwi ka sa inyong bahay at sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka kinahabagan ng ating Panginoon. No? Diba sa atin naman, maraming ginawa si Jesus sa buhay natin. Huwag natin kalimutan yun. Ibahagi natin sa mga tao. Akayin natin yung mga tao na makakilala sa ating Panginoon sa Kristo. At tinitiyak ko po sa inyo, kayong magiging masaya sa lahat ng tao dito sa balat ng lupa. Napakasaya kaya na mag-akay ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon, no? At hindi lang yung madala natin minsan sa church o makatanggap sa Panginoon, kasi hindi dapat hihinto. Hindi dapat isang beses lang na maglilingkod sa Diyos, kundi alam nyo na gusto ng ating Panginoon na makilala natin siya ng lubusan, no? At sa buhay natin ito, no? Maipagmalaki natin siya. Napakabuti ng Panginoon. Lahat ng kabutihan sa Kanya, perpektong ating Panginoon. Kaya nga tayo ay magnais din naman na magpatuloy na sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya. So, yan po yung ating lesson 2 patungkol sa kaligtasan, no? Kung papaano magsimula bilang isang Kristiyano. Kung kayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, pero be sure na talagang nakilala niyo siya, aminin natin ating mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, at tayo papatawarin ng ating Panginoong Jesucristo, no? So, ipagpapatuloy natin itong pag-aaral natin na ito about salvation. So, 7 series po ito. Sa pamamagitan nito, magiging malinaw sa atin about
salvation, kaligtasan, at kung paano tayo lumago sa kalagayang spiritual. No? Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mga nakatunghay, nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sila. Tulungan mo po, Panginoon, na sa hindi nila na makilala si Jesucristo na kanilang Panginoon na tagapagligtas. Tulungan mo po, Panginoon, na gabayan mo ang buhay nilang ito, maging maligaya sila at masaya. Tulungan mo, Panginoon, anumang pinagdadaanan nila, anumang problema nila, kayo po magbigay ng solusyon sa mga problema nila, pangangailangan nila. Sino man may mga sakit karamdaman, abutin mo, kayo po magbigay ng kagalingan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti mo po sa amin. Niligtas mo kami at pinagkalooban mo kami ng buhay na walang hanggan. At hanggang sa mga araw nito, kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming buhay, kayo po ang patuloy na nag-iingat sa amin. Salamat po, Ama. Ang mga kapatid po namin nasa banig ng karamdaman, abutin mo po sila at bigyan mo sila ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ang mga kapatid po namin na may mga naghahanap ng trabaho, tulungan mo po na makasumpong sila ng mga trabaho o negosyo, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat yung mga kapatid po namin na may mga masasyalang sakit, the spirit of cancer, we rebuke you in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po at tulungan mo na sa mga susunod pang mga araw ay magpatuloy kami sa pag-aaral na iyong mga salita. Salamat po sa iyo, ang kapurihan, ang kalwatian at ang karangalan at ang paghahari ngayon at magpakailan pa man sa tanging pangalan ni Kristo Jesus.